Milyon-milyon po ang nagluluksa sa pagpanaw ng Santo Papa noong Lunes. Kamusta naman kaya ang sitwasyon ngayon sa Vatican matapos ang balitang ito? Makakapanayan po natin ngayon via Zoom ang isang student priest mula po sa Roma, sa Italia, Reverend Father Mark Ivan Monjardin from the Archdiocese of Zamboanga. Magandang umaga po, Father. Thank you for your time. Buongiorno. Buongiorno po, magandang umaga po, Sir Andre, Ma'am Angela, and Ma'am Dimples po, at sa lahat ng tagapanood po natin. Good morning mga kapatid from Rome. Father, pakikwento po, pakidescribe po sa amin, sa mga nanonood ngayon ng Good Morning Kapatid. Ano po ba yung kasalukuyang sitwasyon, atmosphere, yung mood po dyan sa Vatican? Is it still a very somber and solemn mood because of the demise of Pope Francis? Well, tama nga po kayo when we describe such atmosphere nga po. Nababalot din po ng lungkot. Karamihan po talaga dito sa amin sa Roma. At hindi lang naman po sa Roma, siguro po naman sa lahat ng panig ng mundo sa pagka wala po ng ating Santo Papa. Pero as usual po, syempre, business goes on naman po talaga. Patuloy ang buhay. Pero ramdam nyo din po talaga yung lungkot sa bawat isa dito po sa Roma. Para pong naulila din po tayo eh. Kasi napakalapit ni Pope sa atin po, lalong-lalo sa mga Filipino at dito na po sa buong mundo. Father, bilang isang student priest po sa Rome, kumusta po yung naging personal encounter po ninyo o yung experience po ninyo sa leadership ng Santo Papa at ano po yung hindi po ninyong malilimutan na maaari po niyang legasiya sa atin? Well, napaka-special po sa akin personally si Pope Francis because I was ordained in the year 2016, in the year of mercy. So sakop po yun ng kanyang pontificate, ng kanyang Petrine ministry. And nung nandito na nga po ako sa Roma, parang abot kamay, abot kamay ko si Pope sa ilang mga Eucharistic celebrations and other audiences niya po na kakapiling namin ang Santo Papa. At nakita ko po personally, yung mismong persona niya po, yung nagre-radiate ng, alam niyo po yung parang presence of God po talaga, nararamdaman ko po talaga yun para sa akin po. Father, alam nga po natin na meron po yung Novendiales. Ito po yung Vatican's 9 days of mourning for the Pope. Pero po sa mga susunod po na araw, ano pa po ang mga dapat asahan o kaganapan, activities, kasunod ng pagpanaw po ng Santo Papa? Okay po, so practically April 23 na din po dito ngayon sa Rome. Mamaya pong 9:00 ng umaga, magkakaroon na po tayo ng, siyempre doon po muna sa chapel ng Santa Marta. Meron pong simple rite po doon ng prayer to be led by the Camerlengo of the Holy Roman Church, si Cardinal Kevin Joseph Farrell po. And then after po noon, parang ipoprocess din po yung katawan ni Pope Francis. Papasok po ng St. Peter's Basilica. So dadaan po siya doon mismo sa square, and then yun na po for public visitation for the people to pay their last respects to our Holy Father Francis. Tapos nga po, and April 26 naman po yung schedule ng kanyang funeral mass at 10 a.m. Gagawin po ito sa Parvis ng San Pietro po, kung saan po magko-congregate po lahat ng mga obispo, cardinals, pare, the faithful of the Diocese of Rome, and pilgrims all over the world po na makikipag-celebrate sa kanyang funeral mass. And after the funeral mass po ay ihahatid na po ang ating Santo Papa sa kanyang huling hantungan, doon po sa kanyang desired place ng kanyang na kanyang nabanggit sa kanyang testament sa St. Mary Major po. So yun po ang magiging mga sasabihin nating activities in the coming days. Right.
Father, hanggang sa huli po, kitang-kita po natin na talagang isa pong ehemplo si Pope Francis ng humility, simplicity at saka mercy. Ano? Nakita naman po natin yun sa kanyang kabaong po na ipinakita. In the end, ano po ba yung mensahe po ninyo sa mga mananampalataya ngayon sa pagluluksa sa pagkawala ni Pope Francis and to the rest of the people na talagang kahit po outside the Catholic Church, nakikiramay po sa atin? Okay po. Siguro dalawang points lang po ang nais kong i-share para sa ating lahat. First po is a prayer. Yan naman po talaga ang hinihiling ng ating Santo Papa. From the very beginning of his Petrine ministry, he asked all of us to pray for him. And we pray to God, first of all, thanking him for the gift of the person of Pope Francis, for giving us such a humble and faithful servant of God. And we pray that the Lord will have mercy upon him and welcome him in his kingdom. And we pray for the church, that in the coming days, we will also be given a new shepherd after the heart of our Lord Jesus Christ. And siguro po ang pangalawa is we should also be vigilant lang din po para sa atin kasi alam naman po natin in this age of of social media, ang dami pong mga fake news na lumalabas patungkol po sa mga kandidato, sa mga proseso, kasi nami-mix din po yung fiction at yung mga nababasa. So siguro vigilance po kasi napaka-vulnerable din po ng church ngayon without a leader. So ang maganda pong gawin natin is maging mapanuri and really check our sources when it comes to the news that we get. Particularly if we want to be well informed, we can visit the official site of the Vatican and go to your pastors and ask ano nga ba talaga ang mga prosesong nagaganap in the process of the absence of the Pope and the election kasi parang nasasabay ngayon sa campaign period yung parang nilalabas din na ang pagpili ng Santo Papa ay parang election din. So hindi naman po ganoon ang ating simbahan. So yun lang po, prayer and vigilance lang po. Maraming salamat. Very well said po. Maraming salamat sa inyo pong oras, Reverend Father Mark Ivan Monhardin. Mga kapatid, Maui David po. Simula ng inyong araw na may alam at may pakialam sa mga may init at umaaksyong balita sa bansa. Para maging una sa balitaan, mag-subscribe at mag-follow sa social media pages ng News 5.